Sa sobrang kalasingan ko, hindi ko namalayan. Si biyenan ko na pala ang nasisid ko. Magandang araw sa iyo, Ate Vine. Gusto ko lang po mag-share ng aking karanasan, isang nakakahiyang karanasan sa aking buhay na hindi ko naman talaga sinasadya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Arnold, 29 years old, may asawa na sa ngayon. Nagtatrabaho ako sa isang garments company bilang security guard. Mapagkaibigan ako, Ate Vine, lahat ng ka-workmate ko ay ka-close ko. Unang-una ko ang naging close ay si Mandy, isang single mom at may isang anak na babae. Si Mandy ay naging biyenan ko na sa ngayon, dahil napangasawa ko ang kanyang anak. Balik tayo sa kwento. Nung una, lagi nila ako tinutokso sa biyenan ko at maganda rin naman, mukhang bata pa, at slim ang pangangatawan. Nung una nga ay naging crush ko, kaso sabi niya, matanda na siya para sa akin, pero alam ko may something na kami sa isa't isa. Ilang buwan ang yumipas, may pumuntang magandang babae sa aming company, hinahanap si Mandy. Sa akin siya nakapagtanong, kaya sabi ko, kano-ano siya, sagot naman niya, anak daw siya nito, unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani agad ako. Sabi ko ito ang babaeng gusto ko at hinahanap ko, nung tinawagan ko si Mandy sa kabilang telepono, agad naman siyang pumunta sa may gate. Nilakasan ko na rin ang loob ko, at nagtanong ako kung ano ang pangalan ng anak ni Mandy. Tawagin niyo na lang siya si Manilyn, at 26 years old. Nagpapansin talaga ako noong araw na yon. At dahil sa kakapansin ko, ay nagsabi ako na pwede makipagkaibigan at makuha ang FB. Sabay sabi ng nanay niya na ang binis ko daw, pero nagulat ako, binigay naman ni Manilyn. At doon na nga nagumpisa ang aming love story. To make long story short, Ate Vine, makalipas ng 1 taon na aming relasyon, nagpakasal na rin kami. Parehas naman kaming may maayos na trabaho. Hindi naman humadlang ang aking biyenan sa aming desisyon. Kaya agad kaming nagpakasal noon. At tumira na ako sa bahay nila kasama ang nanay niya. 2 taon na rin kami nagsasama bilang mag-asawa, pero hindi pa rin kami biniyayaan ng anak. Siguro dahil sa parehas kaming busy sa trabaho. Minsan ang work ko pang araw, ang asawa ko naman ay panggabi. Kaya malimit kami nagkakasama sa pagtulog ay araw lang ng linggo. Isang araw, nagaya ang tropa, birthday ng isa kong katrabaho. At nagpaalam ako na pupunta dahil kinabukasan ay linggo naman at siya ay panggabi. Nagpaalam din ako sa aking biyenan. Nauna na gumuwi si biyenan at wala daw siya sa mood sumama. Nagkainuman at nalasing ako at hinatid na ako ng isa kong kaibigan sa aming bahay. Pagpasok ko sa bahay namin, diretso na ako sa aming kwarto. Nagulat ako may nakapa akong tao. Inisip ko madaling araw na din naman baka maaga lang umuwi ang asawa ko. Dahil siguro sa dala ng alak, naging abo ako at diretso na agad ako sa hiyas niya. Asawa ko ang 2 monay niya. Wala naman akong narinig na reklamo. Pasan ko. Pagkatapos ko na ang manoy ko, hanggat pa, sabik na talaga ako magkaanak. Pagkatapos ko nga ay umapos na ako sa kanya at sinabi ko sana makabuo na tayo. Pa sa mga labi niya, pero naramdaman kong iba ang halik niya at napulat ako. Kahit patay ang ilaw, alam ko ang halik ng asawa ko, sabi ko sino ka. Sobrang hiya ko nang maaninagan ko ang biyenan ko. At parang hindi ko alam ang gagawin at sasabihin ko. Humingi ako ng tawad sa kanya, pero sabi niya okay lang daw. Dahil hindi siya nagreklamo. Sabay labas ng pinto, araw-araw hindi ako makatingin ng ayos sa kanya. Natatakot ako na baka malaman ng asawa ko, maging dahilan pa ng aming hiwalayan. Tama bang itago ko na lang ang nangyari? Or mas mabuting sabihin ko sa asawa ko?